So, gusto ko lang pong balikan itong si Obispo, itong si Father, kasi parang tila baga hindi niya ata kilala ang kanyang sinusuportahan, ang kanyang pinaglalaban. Parang hindi niya kilala, guys, ang kanyang pinagtatanggol. Alam niyo nalulungkot lang ako kasi, padre to. Tapos nagtuturo siya ng banal na kasulatan to the point na hinihikayat niya tayo na gumawa ng mabuti, na maging mabuting tao. Pero hindi ko lubos maisip, guys, na ang meaning pala ngayon ng pagiging mabait ay masama. At yung mga pumapatay, ang meaning pala nun, guys, ay nagpapakita ng katapangan. Kasi ang gusto niya daw, guys, sa isang mga namumuno is yung matatapang. Kasi pag matapang daw po, may nakikinig. Pag mabait, wala daw pong nakikinig. Yun po, guys, yung kanyang pinapalabas. Yung tanong ko dito, bakit si Jesus? 'Di ba? Nagpapangaral siya, mabuti siyang tao, madami naman pong nakikinig. 'Di ba? Tapos ngayon gusto niya daw po yung matapang kasi pag matapang madami nakikinig, tapos pag mabait wala daw pong nakikinig. Yun po, guys, yung pinapalabas ni pare. Hindi ko lang alam, guys, kung ano yung napasok sa kanyang sentido komon na bigla-bigla na lang siyang, hindi ko alam kung bakit siya in-invite doon sa prayer rally sa Central Luzon, pero 'di ba napaka-hipokrito naman na magsasalita ka na mas gusto mo ang pamamalakad ni Duterte kasi matapang, madaming nakikinig. Like, ano yung nagustuhan mo sa kanyang pagiging matapang na hindi naman nilalagay sa lugar, sa maayos na na pamamalakad? Gusto mo yung pumapatay ng tao? Yun ba yung gusto mo? Gusto mo yung palamak ang korupsyon? Gusto mo yung nagmumura? Padre naman, nakakahiya ka. Kaya nga po, guys, bigla akong napagtanto sa aking kaisipan kasi although na-content naman natin to kahapon, pero hindi pa talaga ako, guys, natunawan. Talagang hindi pa ako naka-move on. Na parang itong si Padre, gusto niyang sabihin sa atin na ang pagiging mabait ay pinsan ng masama. At ang pagiging mamamatay tao ay pinsan nun ay ang katapangan. 'Di ba? Pakinggan nyo to, guys, pakinggan nyo. Basta matino ang nagpapatupad. Iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte administration. Kahit ako po ay isang obispo, pare, alam niyo naman si Pangulo, pag binanggit ang pare, dumudura. Hindi naman ako kasali doon. Ang katwiran ko, hindi naman lahat. Hindi ako kasali doon. Binabanggit ang Pangulo, pera si Bishop Perez. Naran po ba kayo? Ba't ako masasali, kapogi kong ito? Biro lang po, pero yun po ang totoo. Noong ako po'y nag-aaral, paborito ko pong guro, may katapangan. Abay, nakikinig lahat ng kaklase ko. Pag ang guro ay napakabait, naglalaro yung mga klase ko. Walang matutunan. Nakukuha niyo po bang ibig kong sabihin? Sigurado, ang mabait, ang pinsang buo, katangahan. Pakisabi mo nga sa katabi mo, pinsang buo ng mabait, katangahan. Rinig nyo, guys, nagmura pa si Father. Well, the same birds together, flocks together. Sabi, same birds with the same feathers, flocks together. Diba? Siyempre, yan din ata yung pinakapuno nila. Mahilig magmura, malamang yung bunga, ganun din. Pero anyway, Father, alam mo ba yung pinagsasabi mo? Na parang ang pinapalabas kasi ni Padre, ni Obispo, may problema siya sa mga mababait na tao. Ayaw niya ng mga mababait, gusto niya daw matatapang. Guys, wala naman sa akin sanang problema kung matapang ka. Ako nga, matapang ako Wala sa akin problema yun kung matapang ka. Pero sana, ilagay naman sa lugar ang pagiging matapang. Hindi naman pwede na matapang ka lang palagi, pero hindi mo ginagamit sa tama. Wala naman pong masamang maging matapang, guys, as long as nasa tama. Pero yung tapang mo na pumatay ng kapwa mo Pilipino, yung tapang mo na
Murahin ang kapwa mo Pilipino. Yun ba yung tapang na gusto mo, Father? Baka hindi mo alam na itong si Digong niyayaya ang mga Pilipino na samahan siya sa impyerno. Ito. Sa bagay, iilan lang din ang magpunta sa langit. Karamihan dito, impyerno yan. Huwag kayong matakot, hihintayin ko kayo doon. Doon tayong lahat. Father, mukhang hindi mo ata kilala yung sinusuportahan mo. Diba, nagpapangaral ka na sana mapunta tayo sa kalangitan, gumawa tayo ng mabuti, tapos susuporta ka sa isang taong gusto, hinikayat ang kanyang mga supporters na samahan siya sa impyerno. Father, mukhang mali ata yung yung napuntahan mo, hindi ata misa yung napuntahan mo. Upuan niya ng mga paninira, Father. Bakit umupo ka dyan? Magkano ba yung bayad? Tanong lang, magkano ba? Binayaran ba? May nabayaran ba? Father? Baka hindi mo rin alam, Father, na tinawag niyang estupido ang puong may kapal. Santissima Barbara Bendita. Yes, Father, hindi mo yun alam? Who is this stupid God? Duterte shoots down creation story in Bible. Father, nagpapangaral ka sa salita ng Diyos, tapos yung Diyos na sinasamba natin, tinatawag niya lang stupido. Okay lang sa'yo yon, Father? Sinusuportahan mo pa din siya kahit ganun, Father? Kasi guys, sasabihin niya, itong Panginoon, gawa-gawa ng Adan, Eva, hayop. Tapos, siya din yung gagawa ng sariling problema. Tapos, bigla niya nang inano yung senaryo na, who is this stupid God na gagawa-gawa ng sariling problema? Yung parang ganun. Father, okay lang sa'yo na ginaganon kayo? Ha? Malaking kahiyan yan, Father, yung ginawa mo. Malaking kahiyan yan, Father. Ito pa, Father, oh. Minura po ni Duterte si Pope Francis. Okay lang yun sa'yo, Father? Father! Father ng ina mo ka. Ito pa, Father. President Duterte muling minura at binakbakan ng simbahang Katoliko. Father, futang ina, okay lang sa'yo yung mga ganong word, yung mga futang ina. Diba? Gago ka, stupid, bullshit, fuck you, yung mga ganon. Okay lang yan sa'yo, Father, yung mga ganon? Usual na sa'yo yung mga ganong ginagawa ni Digong? Father, mukhang mali ka ata ng sinuportahan kandidato. Mali ka ata ng napuntahan. Father, hindi lang yan. Minura niya din yung mga yung mga obispo. Okay lang yan sa'yo, Father? Ha? Kaya nga po guys, kahapon, although na-content ko na yan, pero hindi talaga ako natunawan kasi hindi ko alam kung bakit niya ito sinuportahan at parang ngayon pinapalabas, bigla lang kasing nag-sink in sa utak ko na parang pinapalabas niya na ang pagiging mabait ay katumbas ay kasamaan. So bawal palang maging mabait. Gusto niya laging matapang. Kagaya ng sabi ko sa inyo guys, there's nothing wrong with that kung talagang matapang ka, pero nilulugar sana. Diba? Kung matapang ka lang naman pero hindi sa maayos na pamamaraan, di, huwag ka nang magtapang-tapangan. Diba? Grabe guys. Hindi ko alam kung ano yung napasok sa sentido ko mo ni Father, pero ang tanong, padre ba to? Obispo ba to? Ha? Grabe. Hindi ka man lang nagising, Father. Alam mo yung ginagawa nila? Ilang beses nang nagkaroon ng prayer rally, imposibleng wala kang background knowledge about sa prayer rally nila. Anong ginagawa nila sa prayer rally? Puro paninira. Ganun din yung naging kilos mo, Father. Kakahiya ka naman, Father. Diba? Gusto mo lahat tayo mailigtas sa kaban ng apoy. Tapos itong si Digong na sinusuportahan mo, gustong sumama kami sa kanya, sa impyerno. Father naman, kakahiya ka, Father. Father, huwag ka na lang, saan mo to pwedeng ireklamo? Sa CBC, tama ba ako? Search nga natin.
sa Christian Bible Church of the Philippines. Dapat nirereklamo yan si Father sa sa CBCP. Kasi parang walang disiplina eh. Nawawala na ng parang binabago na nila yung ibig sabihin ng yung nakasulat sa Biblia. Na parang masama na pala ngayon ang maging mabait. At hinahangaan na pala ngayon guys yung mga mamamatay tao. Father, wag naman ganon. Wag naman ganon. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa mundo natin ngayon, pero sana wala nang tumulad, wala nang gumaya sa ginagawa ni Father. Kakahiya ka, Father. Or baka isa kang Padre Damaso. Anyway, yun lamang ho guys. At it's me again, si Mimali Shonyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.